Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat para sa gabing ito. Ako po si Apple Chinigo. Ako naman si Lani Maniebo. At ako naman, si Marifel Orosa. Bago po tayo dumako sa ating talakayan, halina't samahan niyo muna kami sa isang paganyak. Ang paganyak na ito ay pinamagatang Acting Niya, Kopya Mo. Ngayon, alamin muna natin ang mechanics ng ating paganyak. Una, pipili kami ng 2 pares na gagawa nitong ating paganyak. Kayo ay papanoorin namin ng isang eksena mula sa isang palabas at pagkatapos ito ay bibigyan namin kayo ng script. Ngayon, kayo naman ang bibida sa eksenang ito at gagayahin ninyo sila. Para sa ating unang eksena, narito si Miss Nora Honor sa kanyang pagganap sa Minsan Isang Gumugamo. May bisita ko pa. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. It was an accident. He was mistaken for a wild boar. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao! Hindi baboy damo! Hindi niya baboy damo! Ang kapatid ko'y tao! Hindi baboy damo! Hindi baboy damo ang kapatid ko! I'm sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. It was an accident. He was mistaken for a wild boar. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao, hindi baboy damo. Hindi baboy damo. Ang kapatid ko'y tao, hindi baboy damo. Ayan! Napakaganda talaga ng inyong mga pagtatanghal. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon naman, tumungo na tayo sa ating talakayan. Kilala niyo ba sila? Kung ating nilalaman, ang tawag sa kanila ay mga aktivista. Sila yung kadalasan na nakikita nating nagwewelga sa mga kalsada, sa mga kalye, yung mga nagrarally. Ngayon, alamin natin, ano nga ba ang aktivismo? Ang aktivismo, o mas kilala sa tawag na pagtataguyod, ay binubuo ng mga pagsisikap, pagsusulong, na ang layunin ay pagpapahinto, pagpapadirekta o pakikialam sa mga reformang panglipunan, pampolitika, pang-ekonomiya o pangkalikasan na may layuning gumawa ng magandang pagbabago para sa ating lipunan. So kung ating makikita, hindi lamang isang issue o isang topic sa ating lipunan ang nais silang baguhin o ayusin, bagkus napakarami ng mga ito. Kailan nga ba nagsimula ang panahon ng aktivismo? Ang sabi sa ating kasaysayan ay hindi lamang ito nagsimula sa mga panahon ngayon, kundi ang binhi nito ay naishasik na sa ating mga una pang mga bayani katulad ni na Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Lapu-Lapu at iba pa. Ngayon, ang panahon ng aktivismo ay umigting noong 1970 to 1972. At ang mga kabataang nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas o UP, sila yung mga talagang nagsulong ng aktivismo. Ngayon, sa tuwing sila nagkakaroon ng mga meeting de avance o pagpupulong, kadalasan nilang sinisigaw ay imperialismo, feudalismo, at pasismo. Marami sa mga kabataang itong nanggaling sa UP ang sumama sa Bagong Hukbong Bayan o mas kilala natin sa tawag na New People's Army o NPA. Marami rin ang naging burgis, radikal o rebelde. At syempre, hindi mawawala yung mga kabataang walang pakialam sa ating lipunan noong mga panahong yun. Ngayon, kilala niyo ba siya? Siya si Pangulong Ferdinand Emmanuel Edrelin Marcos Sr. o mas kilala natin sa tawag na Ferdinand Marcos Sr. Siya ay isang politiko, abogado at diktador na naging ikasampung Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula noong 1975 hanggang 1986. Ngayon, dahil sa pag-igting ng pag-aklas sa mga kabataan at paglakas ng puwersa ng aktivismo,
ay idineklara ni Pangulong Marcos ang Batas Militar o mas kilala natin sa tawag na martial law noong September 21, 1972. At dahil dito, nagkaroon ng maraming pag-abuso at kawalan ng katarungan. Kaya naman ang monopoliya ng kabataang may init ng dugong dumadaloy sa kanilang ugat ay nag-aklas at naghimagsik laban sa makapangyarihang batas ng ating bansa. Dahil dito ipinanganak ang panahon ng Dugoong Placard. At ngayon naman malalaman natin kung ano nga ba ang panahong ito na ibabahagi sa atin ni Miss Marifel. Ito ang panahon kung kailan minsan pang pinatunayan ng kabataang Pilipino na hindi laging pagyuyuko ng ulo at pag-ilag sa hangin ang bumubuo ng kanyang pagkalahi at pagkabansa. Dugo. Ano ang dugo ang isang tao kung iahambing sa dugong ibinuo upang ikulay sa pula ang ating bandila? Buhay. Ano ang buhay kung itatapat sa habang panahong hintuturong nakaduntos sa mukhang isang duwag at di magkakaroon ng paninindigan para sa sarili at gayon din sa kasunduan ng salinlahi? Ngayon naman po ay dadako tayo sa kalagayan ng panitikan sa panahon ng aktivismo. Punong-puno ng damdaming mapaghimagsik at kamulatang panlipunan ang tema ng mga akda. Maliban sa makinilya, gumamit din sila ng pensil at isinulat sa mga placard sa pulang pintura ang mga kaugnayan sa salitang nagpapahayag ng karaingan at pakikibaka. Narito ang mga larawan o materyales na kanilang ginamit. Tinatalakay nila ang kabulukan ng lipunan at politika, maging mga pari, mga guro at mga magulang bilang otoridad o mga dapat igalang ay niyanig ng mga kabataang radikal sa kanilang mga akda bilang pabigat sa hinihingi nilang pagbabago. Isinaad nila sa mga akda ang mga dapat gawin upang malutas ang suliranin. Ibig sabihin po nito, humihingi ng pagbabago ang mga kabataan lalong-lalo na po sa mga namamahala sa ating politika sapagkat danas nila ang korupsyon, paghihimagsik at kahirapan. Narito ang listahan ng mga kabataang gumandila. Rolando Tinio, Rogelio Mangahas, Efren Abue, Virgilio Almarillo, aka Reo Alma, at Clemente Bautista. Ngayon naman ay talakayin natin panulaang Pilipino sa panahong ito. Tatlong katangian ng tula sa panahong ito. Ang pagmamasid, pagsusuri sa kalagayan ng bayan. Pangalawa, ang pagsisiwalat ng mga katiwalian at dayokdok na pagpapasa ng mga manunungkulan. Pangatlo, ang tahasang masasabing labag sa kagandahang asal at panunungyaw at karahasan sa pananalita. Narito ang ilang saknong mula sa tula ni Rio Alma na nagpapahayag ng matinding pangangalit ng damdamin. Marahil dahop ang diwa ko upang isaulot ipaliwanag ang panaginip at kamatayan ng sanlaksang anak pawis. Saksi ako sa palahaw ng mga dalagitang tila kinakatay na baboy habang ginagahasa ng mga hayop na politiko't negosyante. Sa sabuyan ng putik ng mga kongresistang pagkuhan kapiling ang kanya-kanyang alipores at tagapayong, puti ay nag-uunahang ebenta ang bayan. Ano ang silbi ng kabayanihan ng limos ng laurel at ginto? Ipinangalan sa iyo isang kalyang bako-bako o kaya'y limuting monumentong ihian ng mga lasenggo. Sila naman ang mga nagwagi ng gantimpalang palangka sa tula. Mga duguang placard at iba pang mga tula. 1970 to 1971 ni Rogelio Mangahas. Tatlong awit ng pagpuksa, Lamberto Antonio. Dalawang tula, Cirilio F. Bautista. At ilan pang tulang na mayagpag sa panahon ng aktivismo. Una, mga ng panahon ni Alejandro Q. Perez. Kalikasan ni Anseto Silvestre. Peregrinasyon at iba pang tula ni Rio Alma. Mga tula ng bayan ko at iba pa ni Vigis Suarez. Sit-sit sa kuliglig ni Rolando Tenyo. Mga gintong kaisipan ni Segundo Esguera.
At ngayon lang po ay ating aalamin ang dula, maikling kwento at nobela sa panahon ng aktivismo. Labis na mapangahas ang mga paksa, usapin at tauhan sa mga akda. Ang usapan ay usapang lalaki o ginagamit sa tagpo ng pakikipagtalik. Naging panasak ang paghihiram ng wikang Ingles, Kastila at iba pang likhang salita sa kanto at balbal. Narito ang mga dula sa panahon ng aktivismo. Kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino. Bayaning huwad ni Severino Reyes. Ang paglilitis kay Mang Serapio ni Paul Dumol at Bulag, Pipi at Bingi ni Bienvenido Noriega Jr. At narito naman ang tanghalang pandulaan sa panahon ng aktivismo. Narito naman ang maikling kwento. Isang araw sa buhay ni Juan Lazaro ni Jose Rey Monsayaque, Banyaga ni Liwayway Arceo, Empeng Negro at Tata Celo ni Rogelio Sicat, ang kamatayan ni Tio Samuel ni Efren Abueg, at Servando Magdamag ni Ricky Lee. Ito naman ang nobela sa panahon ng aktivismo. Daluyong ni Lazaro Francisco, Dugo sa Bukang Liwayway ni Rogelio Sicat, Luha ng Buaya ni Amado V. Hernandez, at Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo Reyes. At narito naman ang mga pelikula at mga comics sa panahon ng aktivismo. Nagsimulang mapanood ang mga pelikulang malalaswa na kasisira sa kaugaliang silanganin. Kilala sila sa mga tawag na pelikulang bomba o bold. At tumagsa ang mga comics at iba pang babasahin na ang mga larawang ikinuhit ay walang saplot sa katawan at merong mga tagpo ng pagtatalik. Ang halimbawa ng mga pelikula sa panahon ng aktivismo ay Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag ni Lino Broca. Ito ay mula sa nobela ni Edgardo Reyes na Sa Mga Kuko ng Liwanag. Minsay Isang Gamo-Gamo ni Lupita A. Concho. Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon ni Eddie Romero at Insyang ni Lino Broca. At narito naman ng ilang mga comics. Pilipino, Extra, Love Life, Hiwaga, Classics, at Espesyal. Ngayon ay natapos din natin ang talakayan para sa panahon ng aktivismo. Sana marami kayong natutunan mula sa aming pagbabahagi. Salamat po! Muli, ako si Apple G. Mingo. At ako naman po si Lani Maniebo. Ako naman si Marifel Orosa. Salamat po sa inyong pakikinig at sana'y muli niyo kaming samahan sa iba pa nating talakayan. Paalam!